Swimming ganap naman tayo mga kumarites at ito nga ay yung pa-swimming ni Kuya sa kanyang mga tauhan. 4 na jeep nga pala yung inarkila ni Kuya. At dito nga sa isang jeep, dito isasaka yung mga pagkain kasi mga kumarites, overnight tayo. Medyo nakakabitin din naman talaga kasi kapag isang araw lang. Yung ibang ang ulam dito na niluto sa bahay. At syempre yung mga ibang pagkain na hindi pa luto, doon na natin lulutuin. Ready talaga dahil may dala ring gasulsin na Kuya at saka yung stove. Meron ding bigas, syempre, at bawal magutom. Bali ang sagot lang ng mga tauhan ni Kuya dito, syempre yung kanilang entrance. Pero yung pagkain at saka yung arkila ng jeep, kay Kuya yon, syempre kay boss. Halos taon-taon nga talagang nagpapaswimming si Kuya, lalo na kapag may mga tanggap na trabaho at hindi nawawalan. Isa pa nga ngayon taon, sobrang dami talagang tauhan ni Kuya. Kasi mga kumarites, ilan yung project nilang ginagawa. Kumpara noon, nakakaunti lang. Syempre, kakaunti lang din yung kasama. Ngayon nga, hindi lang kasama yung mga tauhan niya, kundi yung pamilya na rin nila. At dito nga sa jeep ni Kuya Bon, kasama namin ay yung mga kapatid at pamangkin ni Ate Jen. Yung isang jeep, puro pagkain yung laman, tapos merong ilan din kasama doon. Tapos doon sa isang jeep, yung mga tauhan ni Kuya, tsaka yung mga asa-asawa, tsaka mga anak-anak nila. Yung asawa ko naman ay hindi sumabay sa amin kasi nakamotor sila. Kasama din kasi yung mga tropa ng asawa ko doon sa Manukan. At ayan, finally, nandito na kami mga kumarites at sobrang init. Tapos yung jeep pa, dito nakatigil sa gitna, para kaming sinusunog. Grabe, ang init, kaya kami ibumaba na. Ay, kita nyo naman si Sab at saka si Stephanie, kita nyo naman turn na turn, no, pati ang mami. Ang cute naman talaga namang summer na summer. Syempre, wag kakalimutan ang ating sunscreen. Dinala ko talaga tong ating Hickory Ultra White Sunscreen para naman maprotektahan ang ating mga mukha sa araw. Meron na nga pala tong UVA, UVB, SPF 50, PA+++. Kung nanonood kayo ng aking mga vlog, Hickory Ultra White Sunscreen talaga yung tumagal sa akin na sunscreen. Hapon na nga to mga kumarites, mga 2:00 na ata kami nakapunta dito, kaya ayan, niready na namin yung mga pagkain. Namin daw. Wala naman akong ginawa dyan, mga kumarites. Na Kuya talaga yung nagluto niyan. At dahil gutom na nga ang mga person, ayan, nagkaya-kaga na nga kumain. So si Kuya, magaling lang mag-estimate ng mga project. Pero yung pag-estimate ng pagkain, hindi. Dahil hindi talaga ni Kuya natansya yung mga pagkain dahil madaming ang kasama. So sala pala kami, dapat dito pa lang sa unang kainan, nag-cater na kami ni ate. Kasi yung iba talaga naubusan ng ibang ulam. Nakapag-cater ata kami ni ate, kinabukasan na. Kita nyo naman mga kumarites kung gaano karami ang kasama namin ngayon. Hindi rin talaga namin in-expect na ganyan talaga kadami. Kasi syempre yung iba kasama yung mga anak, yung mga asawa, tsaka yung iba buong pamilya talaga yung kasama. Ang tansya lang ata ni na Kuya dyan 70 yung kasama pero nasa 100 plus kami. So sa susunod talaga gagalingin na yung pagtansya. At tsaka next year talaga kapag ka marami, talaga magkikater na kami. Kasi mas maganda yung ganon kasi nakapila sila tapos maayos yung pila. Sila na lang yung kukuha ng kanin tapos may tagasandok na ng ulam. Para natatansya at yung iba ay hindi nauubusan. Kita nyo din yung aso ni na ate kasama. Ayan nga pala si Ginger. Ay hinayaan ni na ate na magpagala-gala. Di maya-maya kita nila may nginangata na kasi syempre yung mga buto nagkalat dyan sa lapag. Di ayun, habol ni Kuya Bon. Tapos ayan yung mga kasama ng asawa ko. Yan, kadadating lang nila. Yan nga pala yung tropa niya doon sa Manukan. At last year nga pala may ice cream. Ngayon may pa-ice cream ulit si Bossing. Cheese flavor nga pala to at saka mango flavor. Hindi na ata to inabot ng maghapon kasi naubos agad. Sa baso ko na nga lang pala nilagay at hindi na nga sa apa kasi meron talaga tong kasamang apa. Matakaw tayo. Ayoko nang nabibitin kaya nilagay ko sa baso. O ayan yung mga tauhan ni Kuya, mga kumarites. Lahat nga pala yan ay may mga asawa na. Hindi ko lang alam kung may single pa dyan ha. Dito nga pala walang signal kaya ayan, maghahanap tayo ng signal. Ang hirap kasi mag-upload dito. Meron naman signal, yun nga lang ay malapit nga lang dito sa may tabing dagat. Syempre pupunta ka pa doon kung gusto mo magka-signal ka. So mga kumarites, hindi ko alam kung 3 o 2 cottage yung nirentahan ni Kuya. Tapos yung taas nun ay meron nga palang tulugan. Kaya lang talaga nakaka-disappoint kasi kapag nagtayo ka ng tent ay may bayad. 200 daw, Diyos ko, Mio Marimar, ang mahal naman ng buhangin nyo, may bayad. Nag-order at nagdala pa man din ako ng tent. Yun nga lang hindi natin maitatayo kasi may bayad. Syempre ayoko naman magbayad. Pero just in case nga na wala kaming tutulugan, no choice, di magbabayad na lang tayo. Ayan, kita niya ba si Sabsab, nabasa na, nagmamaldita sa kanyang mami. No daw, no. Mami Charmaine kasi, no kasi nga Talaga naman, kanino kaya nagmana, Mami Charmaine? Ganyan nga talaga siguro no kapag ka nakikita mo yung ugali mo sa yung anak. Ako naman ay tuwan-tuwa sa kamalditahan nitong si Sabi. Kahit yung nanay walang magawa sa kanyang kaugali. So alam nyo na kung kanino nagmana. Pagkadating pa nga lang dito mga kumarites, kita nyo ba yan? Mga nagtatagay na yan. Hindi nyo lang pansin kasi kulay puti yung kanilang iniinom. Tapos nasa 1.5 pa na lagayan ng coke. Alam na, di lambanog. Yung mga pamangkin nga din ni ate dyan, ayan, mga nagsuswimming na kahit kainitan. For the enjoy naman talaga ang mga bata kasi itong swimming na to mga
kumarites, talaga namang mga bata ang mag-e-enjoy. O diba, kanina ice cream yung nilalantakan natin. Ngayon naman, mangga. For the tuck-in pa nga ako, kitang-kita naman ang laki ng tiyan. Wala na tayong magagawa dyan. Masarap talagang kumain. Bukod pa nga yung mangga, bukod pa yung ice cream. Kaya lang hindi ko alam kung saan binili ng asawa ko yung mangga kasi medyo matabang. Pero kay Rebumbum naman kasi si Mudra yung kumain kasi ayaw niya ng matamis na mangga kasi alam nyo na, for the ingat sa diabetes ang person. Hindi naman kasi talagang sobrang lala ng diabetes niya mga kumarites. Talaga nag-iingat lang si Mudra sa kanyang kinakain. Kaya na nagpa-laboratory si Mudra nga nitong nakaraan lang, lahat naman ay normal. Tapos nag-rent din nga pala si na kuya ng 2 rooms. At naandito nga kami mga kumarites at meron siyang 2 double deck. Doon sa kabila naman, naando naman yung mga kapatid at pamangkin ni Ate Jen. Dati kasi nasa isang room lang kami. Ngayon ata may mga nag-rent ng malalaking room ngayon. Pero kay Rebels naman, kasi kasya naman kami at pwede pa nga maglatag dito sa lapag. Kasi sina ate at saka sina Ate Jen, may mga dala din silang panlatag just in case nga na wala nang mahigaan. At ayan, magre-reapply tayo ng ating sunscreen. Ay nako mga kumarites, sa lahat ng skincare, sunscreen ang huwag nyong kakalimutan talaga. Dahil ang sunscreen ay nakakatulong na tayo ay maging bata. Kita nyo naman na kahit nasa 30 plus na tayo, hindi naman gaanong halata. At syempre, lalabas nga tayo ulit at medyo mainit pa. Try nyo tong sunscreen ng Hikari kasi nakaka-glow talaga. Kita nyo naman at medyo lilom na. Punta nga pala kami dun sa dulo kasi si ate tsaka si Ate Pia ay magpipictorial daw kaya ayan, sasama tayo. Tinuturo ko nga to kasi dati dito kami nagtayo ng tent. Kaya lang kung mapapansin nyo nga, bumaba na nga talaga yung pinakabuhangin niya. Kasi siguro nga, minsan nag-high tide. Nakakalungkot lang kasi dati wala namang bayad nung nagtayo kami ng tent. Nag-arkila pa nga kami ng tent noon kasi wala kaming dala. Ngayon, nag-entrance ka na nga, bawal ka pa magtayo ng tent, may bayad pa. So ayun, yung tent natin, baka magamit na lang natin sa undas na. Pero at least kung kailanganin man, hindi na nga tayo bibili kasi meron na tayo. Itatago na lang natin ng maayos para mas tumagal pa. So ngayong hapon, low tide. Iti-take na natin yung opportunity para makapag-picture-picture kasi malilo. Kaganitong may swimming nga kami mga kumarites, hindi talaga ako naliligo nang may sikat pa ang araw. Abay, sayang ang gluta. Nag-i-invest ka ng mahal para lang gumanda ang kutis. Tapos isang araw lang nabibilad sa araw, itim agad. Alam nyo naman, alagang chemical. So bumalik nga ulit kami dito at pinichiron ko nga itong mga tauhan ni Kuya at kasama nga si Kuya. Pero lagpasan ng tingin. Hindi talaga sila nakatingin sa camera. Ayan pala yung tinitingnan nila. Pero dahil nga sa mga makasalanang mata, ayan, it's a prank sila. Alam nyo ba kung bakit? Kasi akala nila babae. Sorry na lang kayo guys, it's Japay. Bawi na lang kayo next time, baka meron diyang mag 2-piece. Naman, mga kasama naman ng mga asawa, hindi na lang ang doon tumingin. At least, sa mga asawa nyo, totoo ang mga bugelya, kahit maliit. Charot! Kasi naman titingin kayo dito sa It's Japay. Foam lang yung nagpapalaki. Pero in fairness, mukhang magaganda naman sila. At pagpasok ko nga dito sa kwarto, ayan si Kurt nakatulog. Nag-swimming lang siya ng kaunti, tapos siguro inanto, kaya pumasok dito at nagpalit ulit ng damit. Sabi ko sa kanya, yung kanyang damit na basa, ayun na rin yung suotin niya. Nag-swimming sa dagat, Makati daw, kaya ayan, umahon. Hapon na nga at ayan, dala-dala ko yung aking devotional notebook at tayo ay magdi-devotion doon sa medyo malayo. Bali may dala akong panlatag. Nagdala ako ng panlatag at saka itong aking devotional notebook. Sarap dito mag-devotion hapon. Dito tayo pupunta sa walang tao. Tahimik. Dito nga ako nagpunta sa medyo walang tao. Kasi dito sa part na to, wala nang ibang katabing resort. Meron nga pala akong in-order na panlatag sana doon sa tent na gagamitin sana natin. At dahil hindi naman natin maitatayo yung tent, ayan, ang ginawa ko, pinanlatag ko na lang dito at pwede nga natin tong upuan. Parang picnic mat, ganun. Dahil nga mahangin, kailangan talaga upuan mo agad siya para hindi siya malipad. Kaya ang ginawa ko, inupuan ko agad, tapos sinaate naman ay naandito lang sa tapat. Abot ko na lang yung aking cellphone at saka yung aking tripod. Syempre, naglaro tayo ng ganda-gandahan dyan. Wala tayong taga-picture. Kaya yan, buti na lang dala natin yung ating tripod. Hindi ko din alam sa part na to, ang puti-puti ko. Hindi ko din alam, pero baka maganda lang yung tama ng liwanag. Pero kung totoong puti ko man yan, Beauty White Soap lang yung aking ginagamit, mga kumarites. At mahigit 1 buwan ko na siyang ginagamit. Kita nyo naman yung kalangitan, tapos nag-iisa lang ako dito. Talaga namang ang sarap mag-meditate. Na kahit sa isip lang, nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng blessing na ibinibigay niya sa amin. Ang mahalaga lang naman talaga dyan, mga kumarites, ay yung
kontento tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Kanina nga, nag-iisa lang ako dito. Maya-maya nga ay may dumating nga dito na mga kabataan, ayan, nagpipicture-picture sila dito at yung iba naman ay nagbabalibol. Inabot na nga ako ng dilim dito mga kumarites at nahiga nga ako. Nakatingin lang ako sa langit niyan kasi nagliliwanag nga yung buwan. Akala ko naman talaga, pupuntahan ako ng asawa ko dito. Hindi man lang ako hinanap kung ako'y nasa saan. At dahil madilim na nga, umalis na nga din ako at bumalik na nga ako dito sa aming kwarto. Nakita ko nga si Ate Pia ay naandito at kumakain. At saka dahil gabi na nga si Ginger, pinapasok na rin dito sa loob ng kwarto. Nakakatuwa kasi alam niya nakain si Ate Pia. Ang sabi ni Ate Pia, mag-sit muna para bigyan siya ng pagkain. Nakakatuwa tong mga aso, no? Kala mo talaga may isip. Dinaig pa nga ng totoong tao kasi ang totoong tao minsan hindi makaintindi. Pero yung aso pag sinabi mong sit, naupo talaga. Paglabas ko nga dito mga kumarites, akala mo may mga nagkakamping. Sa totoo lang, naiinggit talaga ako kasi gusto ko talaga sa tent din matulog. Pinipigilan nga ako ng asawa ko kasi wag daw kasi sayang ang effort kasi nga may bayad din daw yan. Pero dahil wala pa nga naniningil, ayan, for the tayo ng tent ang mga person. Pero sayang talaga mga kumarites, hindi ako nakapagtayo ng tent. May binili pa naman ako na affordable na electric fan para ilagay sa tent. At ayan, sina Jonathan nga, ayan, dito nga daw matutulog ang mga bata. Nakakatuwa kasi kahit yung mga bata tuwan-tuwa, akala mo naman din talaga mga nagkakamping. Pero pag nasa loob ka nga ng tent mga kumarites, mabanas naman talaga. At ayan, si Stephanie nga ay nakapantulog na. Pero maya-maya nga din, dumating na nga yung naniningil ng 200. Kaya ayun, nilikom lang din nila yung kanilang tent. Pero doon sa taas naman ng cottage, meron namang matutulugan. Kaya ayun, doon na lang sila natulog. At ayan, ito nga pala yung anak ni Maren dyan na babae. Sama nga din pala ang buong mag-anak. Nakakatuwa kasi may dala din talaga silang electric fan at saka mahabang extension. At ayan, yung asawa ko nga ay naligo na din. At ayan, kumakain, mga nagutom. At inabot na nga ng gabi mga kumarites, hanggang ngayon mga nagiinom pa din sila. Kala ko talaga si kuya hindi matutulog niyan. Pinagdasal ko din talaga mga kumarites na wala mangyaring gulo or away. Kasi hindi natin masasabi kapag ka nga meron ng tama ng alak. So far naman walang nangyaring ganon at puro enjoy lang talaga. Paano ba namang hindi? Mga nakasunod sa mga anak. O diba? Di naging tagabantay ang mga magulang. At ayan, gabi na mga kumarites, naligo na nga pala ako niyan. Sabi kasi ng asawa ko, mga kumarites, magdala daw ako ng cellphone. Magbibidyo-video daw kami din di anong nangyari, ayan, hindi kami kita. Nagre-reflect kasi yung ilaw. Ito sa nabili nating lagayan na waterproof ng cellphone. Di binali ko na lang ulit sa kwarto itong ating cellphone kasi wala naman tayong makukuhanan kasi nga madilim. Palang dilawang ilaw, ayun nga pala yung Monte Vista. So like for part 2 na lang mga kumarites kasi medyo mahaba na to. Bye-bye!